butihin, ialay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagdiwang natin ang kapistahan ni Santa Clara, isang dalaga na sa kaniyang pamumuhay ay nakita ng kanyang kapwa ang Diyos, nagbigay ng pag-asa sa iba. Hilingin natin ang panalangin niya, hilingin natin na matulad din tayo sa halimbawa niya, sa grasya ng Panginoon natin. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga sala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon kasama ng intensyon ng mga nagpapamisa at ng mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo sa Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat, Aba. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagngitapating sumapit sa pagkasaloob ng iyong paghahari. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalik kang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay.
Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahil sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan, si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Anong maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi lang nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Are you a follower of Jesus or you are just a fan? Ikaw ba ay tunay na tagasunod ni Kristo o tagahanga lang? Bagamat may relasyon, may pagkakaiba rin naman. Dapat nating suriin upang hindi tayo magsisi o magulat na lang balang araw. Kasi pwede nating isipin na ang pagiging fan ni Jesus ay okay lang. Pero maliwanag ang sinasabi niya. Hindi naman, come and be my fan. Ang sabi niya, come and follow me. At po pwede rin naman nating isipin na tagasunod na tayo ni Jesus. Dahil lamang sa tayo nagsisimba, nagdarasal at gumagawa ng mabuti paminsan-minsan. Pero papaano kung sabihin sa atin ni Jesus, hindi ka talaga tagasunod, ikaw ay tagahanga ko lang. Parang yung sasabihin daw niya sa atin pagdating ng araw, hindi ko kayo nakikilala kung tayo mga naging tagahanga lang ha. Kung tayo ay nagsimba lang, kung tayo ay nakapakinig ng mga pangaral lang, pero hindi talaga namuhay sa kabutihan at katotohanan, ang sasabihin niya, hindi ko kayo nakikilala sapagkat tayo ay hindi naging mga tagasunod, kundi naging tagahanga lang. Ano bang pagkakaiba ng tagasunod sa tagahanga? Base sa ating karanasan, ang fan o tagahanga ay yung sumusunod dahil may napapala. Dahil yung hinahangaan ay gwapo, maganda, magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling sa basketball, nakakapanalo, kasi yung tagahanga ay pumupusta sa kanya, etc. Ganon. May nakukuha yung fan sa hinahangaan niya. Pero kapag nalaos na yung hinahangaan, wala na rin yung fan. Kahit nga hindi pa laos halimbawa, yung hinahangaan ay kumakanta, pumiyok. Yung hinahangaan ay sumasayaw, nagkamali. Yung hinahangaan ay natatalo sa laban, pwedeng ibu yan ng mga fans. Dito lang sa atin, di ba, ang hinahangaang fans, pagdating sa basketball ay ang Barangay Ginebra, fans. Pero pansinin po ninyo, kahit hahanga ka sa fans ng Barangay Ginebra, may mga fans
ang lumalabas na ng arena, lumalabas na ng gym, iniiwan na ang mga players ng Hinebrang lumalaban pa ha kapag natansya nila na ang Hinebra ay talo na. Ganyan ang fans lang. Nandyan habang may nakukuhang ganansya. Pero pag wala na at ikaw ay liability na, mawawala na rin sila. O di ba't ganyan ang nangyari kay Jesus? Noong una, ang dami niyang fans na sumisigaw, Osana, Osana! Pero ilang araw lang, patayin yan! Nag-cheer ng una, pagkatapos ay nagbu na. Kaya nga ang hanap ng Panginoon ay hindi fans, kundi followers. Tingnan po ninyo yung nangyari sa John 6:66. Nang marami sa mga fans ng ating Panginoon, we consider them fans. Kasi sila yung mga sumusunod sa Kanya dahil makapangyarihan siya sa salita at gawa. Pero nang may nasabi na siya na hindi nila nagustuhan at later on may gagawin siya na hindi nila magugustuhan, siya ay kanilang tatalikdan. Kaya nga sabi niya sa kanyang mga alagad, kayo aalis din ba? Yung mga fans niyang umalis, hindi niya hinabol at sinabing, Teka, ano bang nasabi ko at ginawa ko niya hindi niyo nagustuhan? Mag-a-adjust ako, babawiin ko. Joke lang naman. Wag lang kayong lumisan. Hindi niya ginawa yon. In fact, dinere pa niya ang kanyang mga disipulo na para bang kung gusto niyo ring umalis, sige lang. Because what the Lord wants are committed followers and not fickle-minded fans. Kaya nga kung mapapansin po ninyo sa kanyang ministeryo, hindi naman siya naging partikular sa paghanga ng mga tao. Ilang beses siyang gustong gawing hari ng mga tao, tinanggihan niya. Hindi siya gumagawa ng himala para hangaan lamang siya. At ilang beses din siyang nagsalita at gumawa ng mga bagay na ayaw ng mga fans niya. Ilang beses siyang nagpagaling ng araw ng pamamahinga. Ilang beses siyang nagpatawad at nakisalamuha sa mga makasalanan. At sinabi rin niya, pinanindigan pa niya in fact na siya at ang Ama ay isa. Sapagkat walang paki ang Panginoon kung mawala ang kanyang mga fans. Basta may matitirang tagasunod niya. Ano ba naman ang tagasunod? Ang tagasunod o true follower of Jesus ay yung talagang sumusunod upang matuto kay Jesus at upang maging tulad niya. Yun ultimately, ang isa sa mga ibig sabihin ng come follow me, come imitate me, come and be like me. Kaya nga sasabihin niya, be perfect as your heavenly Father is perfect. Be merciful as I am merciful. At hindi mangyayari yon kung hindi natin ipapattern ng ating sarili sa Kanya. Kung ano yung ginawa niya, kung ano yung sinabi niya, kung ano yung naging mentalidad niya, kung ano yung isinabuhay niya. And that is why sa ating pagbasa sa ating ebanghelyo, ang sinasabi dito ay, if we really want to follow Jesus, we must deny ourselves. Limutin natin ang ukol sa ating sarili. Yung ating sariling kagustuhan, yung ating sariling style, yung ating sariling pamamaraan, dapat nating limutin yan, isantabi yan. Inasmuch as God's ways are not like our ways. His thoughts are not like our thoughts. And so, following Jesus ultimately means imitating Him and denying ourselves to be really like Him. Halimbawa, yung gumagawa ka ng mabuti pero hindi ka napapasalamatan, pero okay lang, gumagawa ka pa rin ng kabutihan, that's dying to ourselves. Yung minura ka ng isang tao na siya naman ang may kasalanan, pero pinagpasensyahan mo na lang kahit kayang-kaya mo siyang mambuhin o suntukin, that's dying to ourselves. Yung tumanggap ka ng pagtatama ng isang tao kahit na mas may sinabi ka sa taong ito nang hindi ka naiinis kundi tinatanggap mo ng may kababaan ng kalooban, that's dying to ourselves. Yung nagiging masaya ka sa blessings ng iba, hindi ka naiinggit, pinagpapasalamat mo sa Diyos na blessed sila at hindi mo kinu-question ng Diyos kung bakit parang napag-iiwanan ka na, that's dying to ourselves. Yung
may ginagawa kang importante, may pinapanood kang maganda, may kinakausap ka, nagganadong-ganado ka, pero isasantabi mo yon, mag-excuse ka dahil magdadasal ka, mag-aalat ka ng moments para sa Kanya na regular, ha? That's dying to ourselves. Yung kahit na kulang ang pagmamahal na nararamdaman mo, nagmamahal ka pa rin ng buo at todo. Yung tinatanggal mo ang galit sa puso mo at pinapatawad mo ang tao kahit hindi karapat-dapat sa kapatawarang ibibigay mo ito. Yung nagsasakripisyo ka, umuunawa ka, nagpapatawad ka. That's dying to ourselves. Yung hindi natin pinaiiral ang ating sarili, kundi ang ating espiritu, ang Diyos sa buhay natin. That's dying to ourselves. Kaya't ang pagsunod sa Panginoon na hindi parang isang tagahanga na partikular sa kung ano ang kanyang makukuha sa hinahangaan niya, kundi kung ano ang maipipigay niya, kung ano ang maisasakripisyo niya, kung ano ang magagawa pa niya upang siya ay mas mapalapit at mas makatulad ng Diyos na hinahangaan at sinusundan niya. And so, are you a follower or just a fan of Jesus? Ikaw ba ay humahanga lamang sa Kanya o gusto mong matulad sa Kanya? Ikaw ba ay sumusunod sa Kanya para lamang sa iyong makukuha mula sa Kanya? O sumusunod ka sa Kanya sapagkat gusto mong ibigay kahit ang iyong buhay sa Kanya upang tuluyang makatulad niya? Kaya ang mas magandang tanong upang mag-gauge yan, if you're a follower or just a fan, meron ka na bang naisakripisyong tao o bagay na mahalaga para sa Kanya? O hindi ba't yun ang sabi niya? Kung minamahal natin ang bagay o tao ng higit sa Kanya, hindi tayo karapat-dapat bilang mga tagasunod niya. And sacrificing something or someone valuable is difficult. It's not easy, but it's how things must be in following Jesus. Things are not supposed to be easy. Yung fan, expected yan to feel good, but not so para sa isang tagasunod. Nung ako'y ma-assign dito, di ba, nasasabi ko po sa inyo na wala ngang simbahan at wala ngang kumbento. Mahirap na assignment. Yun yung naramdaman ko nung una. And I felt uncomfortable. It wasn't easy. It was difficult. Pero ako'y sumunod sapagkat sa isip ko, ang nag-assign sa akin ay hindi kung sino kundi ang Diyos. And following God is really difficult. Ang sabi nga sa atin deny ourselves and carry our cross. Daily pa nga sa account ni St. Luke. But that is good. Sabi nga, ganun talaga ang pagsunod sa Diyos. Kabahan ka pa nga kapag komportable ka sa buhay mo Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi talaga kaalawahan ng buhay, kundi pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Pero ito yung pagtahak sa landas ni Jesus. And therefore, paggaya sa Kanya, pagtulad sa Kanya, dito tayo mas mapapalapit sa Kanya at mas magiging katulad niya. Sapagkat sa mga pagkakataong tayo'y nahihirapan pero hindi tayo pinasasama ng mga masamang pangyayari sa ating buhay, doon tayo mas nababasyo upang tayo'y mapuno ng pagmamahal at presensya ni Kristo. Doon talaga tayo namamatay upang si Jesus ang mabuhay sa ating buhay. Yun yung sinasabi ni San Pablo na hindi na ako, kundi si Kristo nang nabubuhay sa katauhan ko. In that way, hindi lang tayo magiging mga fans, cheering God from a distance. In a very personal level, we'll experience God. Sa pag-iisip ko ng isang makabuluhang ending para sa humilyang ito, biglang nakita ko, saktong-sakto sa FB, yung picture ng isang sikat na singer na nagbigay ng kanyang gitara sa isang fan na pinirmahan pa niya. Siyempre tuwang-tuwa yung fan. Mga kapatid, walang masama na maging fans tayo ni Jesus. But our being fans should lead us to become a committed follower of Jesus Christ. Yung kahit anong mangyari, mananatili tayong fan niya, tagasunod niya hanggang sa huli. At being His fans, binibigyan niya din tayo ng regalo. Yung krus niya na may sign din niya. Pinirmahan niya, hindi lamang yung nakasulat sa itaas ng krus niya, kundi
pinirmahan niya ng pagmamahal niya. Pinirmahan niya ng dugo niya. Sana matuwa din tayo. Sapagkat hindi naman natin po pwedeng tanggapin si Jesus nang wala ang kanyang krus. At sapagkat ito ang daan upang tayo ay hindi manatiling fan, kundi maging mga tagasunod ni Jesus. Yung krus na yan, anumang hirap sa ating buhayan, kung yan ay ating pagtitiisan, ay ayakapin ng namumuhay pa rin sa kabutihan, yan ang mas magpapalapit sa atin sa Diyos at mas magpapaging para sa atin na tulad ng Diyos. Sa gayon, sa pamamagitan natin, makararamdam ng presensya ng Diyos ang kapwa natin. Sa pamamagitan natin, makararamdam ng pag-asa na nagmumula sa Diyos ang kapwa natin. Isipin mo, kung hindi ka nagsasakripisyo para sa pamilya mo, maisip pa kaya nila na mahal sila ng Diyos? Maisip pa kaya nila na tutulungan sila ng Diyos? Pero dahil sa pagkapasan mo ng krus, tulad ni Jesus, hindi ka lang napapalapit sa Kanya, natutulad ka pa sa Kanya, kaya nakapagbibigay ka ng pag-asa sa iyong pamilya. Na ipaparamdam mo na ang Diyos ay kanilang kasama, na ipaparamdam mo na sa kanila na may pag-asa pa sapagkat nandyan ka. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan kasi siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible kasi sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong magbuhat ng krus. Lalo pat kung ang krus ko ay para sa pamilya ko at para sa iyo. Bigyan mo ko ng lakas ng pangatawan. Huwag sana akong magkakasakit ng malubha. Lagi sanang may mga pagkakataon upang ako ay makatulong. Pero bigyan mo rin ako ng pag-asa. Bigyan mo rin ako ng inspirasyon. Bigyan mo rin po ako ng lakas ng loob. Palakasin mo ang pananampalataya ko sa iyo na ang lahat ng krus na ito ay kakayanin ko sapagkat ito'y pagtulad ko sa iyo at sapagkat ito ay pakikipagtulungan ko sa iyo. Hallelujah! Para makatulong sa iba, lalo na sa pamilya ko. Hallelujah! Ngayon palang pinasasalamatan na kita. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi mo ko iiwan, babalik-balikan mo ko, titingnan mo kung mabuti ang kalagayan ko, kung kaya ko pa ang sakripisyo. Hallelujah! I'm claiming it. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi siya nagbibigay basta ng krus at pinababayaan niya lang ang nagbubuhat. No. Kung lalapit ka kay Jesus, di ba't ang sabi niya, maginhawang dalhin ang pamatok niya sapagkat
Ang krus ay papasanin hindi lamang sa batok mo, kundi sa batok niya mayroong magandang mangyayari. Tutulungan ka niya. Hindi ka mag-iisa. Kung lalapit kay Jesus, kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Paghahanda ng nanay ay narito po. Ang alak at tinapay na nasa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin ng iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Clara, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat namang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama pong Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao tulad ni Santa Clara na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Heso Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon, dito mo rin nais na kami makarating at umantong. Kaya kaisa ng mga anghel na naging siawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, kahit nasa sa mga seryoso ring karamdaman kami ay maiadya, Panginoon. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ng kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ng aming pananampalataya, wag po, Panginoon, ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain niyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang.
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkabigo, ako'y muling binubuo. Luhagot na sa'kin ay iyong pinapala. Sa pagtubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang pangit kong hiling ay humilay sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Clara upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandang loob mo'y nanatiling busila sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuro mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo ang aming inangyayag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, nang maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. kung ang pinaka-intensyon natin ay pagbabagong buhay natin o ng mga taong pinagdarasal natin, pamintuho po tayo sa mahal na Birhen ng Lasalet sapagkat yun po talaga ang kanyang pinakamensahe, ang pagbabalik loob ng tao sa Diyos. Salamat po sa lagi niyong pagsama sa amin sa misa at lalo na sa mga pagtulong na ginagawa ninyo para sa patuloy na pagkawain ng ating simbahan, ng ating kampanaryo, ang pagpapabakot, pagpapag-gate natin, ang ating souvenir shop at ang rectory or tahanan ng pare. Tulungan niyo po sana kami sa lahat ng ito at ang ating Chapel of Saints, pati yung mga dapat pa natin ilagay sa simbahan. Pauna na po ang aming salamat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet.
Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts as once they fell at last and then. Thank you.